Isang magandang mapagpalang araw muli sa ating lahat. Mga boss, pahiram ng konting oras. Kaya tara, samahan niyo ako. Sa episode ng vlog na to mga boss, gusto ko po sana na humiram sa inyo ng konting oras, konting panahon para samahan niyo po kami sa aming gagawin, mga boss. Kasi maliban po sa nag-aalaga po kami ng isda na pang-aquarium, ay meron din po kaming alaga mga pato, mga boss. So last year, month of December, ay bumili po kami ng 3 pato. Hanggang itong buwan na to, ng March, ay bumili ulit kami ng 1 pato. At yung isang inahin po dun ay nagkaroon na po siya ng itlog. At yung itlog na po na yun ay napisa na po. So, nagkaroon na po sila ng mahanak at medyo masigit na po sa kanila yung maliit na pulungan ng mga anak. So yung mga malalaki ding mga pato ay nagsisiksikan na rin po sila sa kulungan na yan. At yung isa po yan ay naglilimlim na rin po. At naiisturbo na rin po siya dahil inaagawan na rin po siya ng pwesto ng mga alaga nating ibang mga pato. At yung iba niyang itlog ay nabitak na. Ito nga mga boss, ito yung kulungan po ng mga anak po ng mga pato natin. So kung nakikita nyo po, sobrang masikip na po sa kanila. Lalo na po yan, pag nagsilakihan na po sila, hindi na po sila kakasya dyan. At kung lumaki na po sila at isasama din po natin sila sa mga mas malaki sa kanila, ay mas lalong sisikip na naman yung pwesto po nila. So, ang gagawin po namin ngayon ay maghuhukay po kami, magbabakod po kami para mapalaki po namin yung kulungan po ng paparating nating palaki mga pato. So, ayan mga boss, payo ko lang sa may mga bakanting luti dyan, mga bakanting bakuran dyan. Pwede kayo mag-umpisa sa 3 o 4 lang na mga pato. Kasi sa totoo lang ang pag-aalaga naman ng pato ay hindi po sila mahirap alagaan. Saka mabilis lang po silang magpadabi mga boss. So, kaysa naman sa yung bakuran nyo, bakante, magdalagan na rin po tayo ng mga manok, pato, nang sa ganon hindi po nasasayang yung bakuran. As long na hindi naman kayo nakakaperwisyo sa kapitbahay, saka isa naman po ang pag-aalaga ng pato at ang mga pato ay hindi naman po sila yung mababaho talaga, mga boss. At kung ikaw naman yung tao na walang masyadong ginagawa sa buhay, pwede nung gawing libangan ito. Kasi pag lumalaki naman yung mga alaga niyong pato, darating din yung araw na kung gusto niyong kumain ng karne ng pato, meron din kayong pwedeng katayin at pwede niyong ulamin. At kung kayo naman ay hindi mahilig kumain sa karne ng pato or hindi kayo kumakain ng karne ng pato, pwede rin po itong maging income natin. Source of income natin. So sa ganong bagay, sa ganong pamamaraan, yung oras po natin ay nagagamit natin sa may kabuluhan. Kasi mga boss, kung aantayin natin yung swerte sa buhay natin at hindi tayo kikilos kaysa naman sa nakatingga tayo, mas maganda gamitin natin kaysa yung pagantay tayo ng swerte, malamang matagal ang pagdating ng swerte sa buhay natin. Kasi sa totoo lang mga boss, ang goal po namin dito sa pag-aalaga namin ng pato is makapagparami kami. At pag marami na po sila at malalaki na po sila, ay pwede namin ibenta ang mga to, mga boss. Kasi kung ikaw yung klase ng tao na hindi kumakain ng karne ng pato, pag once naman na binenta mo tong pato na to, meron kang gagamitin na pangbili ng karne ng ibang hayop. Pwede kang bumili ng karne ng baboy, karne ng manok, karne ng baka na ginamit na kinuha mo lang sa pinagbintahan mo ng pato.
Kasi tulad nga ng mga sinasabi ko sa inyo mga boss, ang pag-aalaga naman talaga ng pato ay hindi ganun kahirap mga boss. Pagising mo sa umaga, bago ka magkape or habang nagkakape ka, pwede mong bigyan sila ng pagkain. At least habang nagkakape ka, nakikita mo pa yung mga alaga mong pato. At the same time, matatanggal din yung stress mo sa buhay. Kasi sa totoo lang sa pag-aalaga ng alaga natin mga pato, pag nakikita na naman natin sila na dumadami, lumalaki, natutuwa din naman tayo kasi pinaghihirapan din natin yan. At halimbawa naman, bitin kayo sa budget para pagpakain dun sa mga alaga niyong mga pato. Kung mayroon namang nasasayang o kaya kaning lamig dyan, kaysa naman sa itapon nyo, ipakain nyo na lang sa alaga nyo mga pato. So, balik na tayo sa mga pato natin, mga boss. Ayan po siya. Kung nakikita nyo po yung isang isa po nating pato dyan na babae na naglilimlim po yan. So, kung nakita nyo po dun sa video na yun, yung kanya pong itlog, kalat-kalat na po. Kasi nga, gawa nga po nga ng inaagawan po siya ng pwesto ng mga iba natin mga pato. So nagsisiksikan sila doon at yung itlog po ng pato natin pakalat-kalat na. Kaya buti na lang at meron pa tayong mga reta-retaso mga plywood dito na pwede natin gamitin para sa ginagawa nating kulungan ng ating mga pato. So ayan na nga mga boss, natapos na nga po namin yung paglalagay ng mga poste, ang isusunod naman po natin yung paglalagay ng dingding ng ginagawa nating kulungan. So, ipapako lang po natin itong mga plywood na to sa mga poste, nang sa ganun, matapos naman na natin yung isang side ng kulungan ng mga pato. So, kung nakikita nyo dito mga boss, hindi po kami gumastos ng malaki dito mga boss kasi sa totoo lang, yung mga ginamit naman namin dito ay mga reta-retaso lang ng mga plywood. Kaya tulad ng mga sinasabi ko sa inyo boss, at lagi kong pinapaalala sa inyo boss, na pag meron kayong mga bakante dyan na lote or meron kayong mga bakuran sa inyong bahay na hindi naman nagagamit, mas mahinam na gamitin nyo na lang sa pag-aalaga ng pato. At hindi naman kayo gagastos ng malaki maliban lang sa pag-aalaga, pagbili nyo ng mga pato. Siguro meron naman kayo makapagkukuhanan ng mga reta-retaso lang na mga plywood, kahoy o kahit mga kawayan na pwede nyong bilhin. Hindi naman mahal din ang mga kawayan mga boss. So ayan na nga po, halos matapos na po namin yung kabilang side at konting pukpok na lang to tapos na tong side na to. So kung nakikita nyo po yung ginagawa po namin, naglagay lang po kami ng konting awam nang sa ganun po meron pong pasukan po yung hangin as long na hindi naman po nakakalabas yung pato or hindi po sila nakakalusot po dyan, ay goods na po yan. Ayan, so natapos namin sa kabila at ngayon naman, doon naman kami sa dulo. Tatapusin lang namin to sa dulo at pupunta na kami sa harap. Bali, ito na po yung harapan. Habang ginagawa po natin ito, mga boss, gusto ko lang po isingit po mga boss na kung kayo ay naligaw sa channel na to, baka pwede pong i-click ang subscribe, like, at notification bell para updated po kayo sa mga susunod namin mga vlogs mga boss. So ayan na nga po, halos matapos na po namin yung harapan po ng pintuan. So ang ginagawa po namin dito ay hindi po masyadong kataasan po yung pintuan. As long na hindi naman kayang lumipad palabas ang mga pato, ay goods na din po yan.
Ayan na po, sa wakas natapos na din po ang ginagawa po natin. So kitang-kita na po yung luwang at lawak ng tirahan natin mga alagang pato mga boss. So ayan na nga po, si Boss Angel ay gumagawa po siya ng konting kanal para kung sakasakaling umulan man ay mayroon pong daanan yung tubig na nanggagaling po sa loob ng ating kulungan palabas. So ayan mga boss, meron tayong bakante dito na ref tub. So ang gagawin natin dito mga boss tatanggalan lang natin ng tubig, tapos ladalhin natin to sa araga natin mga pato. Gagamitin natin to para may paliguan yung mga pato natin. So ayan guys, ibababa na natin mga boss yung ating ref tub at abutin ni Boss Angel sa baba. Ayan po siya. So abutin niya na. Say, tignan nyo dyan. Sawan dyan, tupan nyo dyan. Ha? Okay. Tubusin ko na, hindi pa. So ayan mga boss, binuhat na nga ni Boss Angel. Kita nyo naman kasi yung muscle niya. Kita nyo yung mga muscle niya mga boss. Ayan, muscle pa lang yan. Braso po yan boss, na nakikita nyo. Ayan. So binuhat niya na, dadalhin niya na sa aming alagang mga pato. So ayan. Okay, alright. Ang lakas ng natin, bouncer natin. So ayan, ipinatong niya na. Na nga po, nagigid na nga po si Boss Angel ng tubig para ilalagay po natin dito sa ref tub natin. Nang sa ganun meron na pong paliguan yung alaga natin mga pato. Alright. So ayan po mga boss, natapos din po sa wakas yung ating ginagawa. At ako po'y nagpapasalamat sa kunting oras na inilaan nyo para panoorin po ang aming vlog. At sana'y nabigyan namin po kayo ng konting saya. At kung kayo ay hindi pa po nakasubscribe sa channel na po na to, pwedeng subscribe na rin po kami, pakiclick at notification bell para updated po kayo sa lahat ng aming ginagawang mga video. Amat!